Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Tila humagulgol nga itong si Kuting sa iyak dahil nga sa namatay na buntis na ito na talagang kasalanan nga ni Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita na talagang wala nga siya sampake sa taong bayan na kahit anong mangyari ay talagang hindi niya ito pepekialaman. Ngunit ngayon nga ay talagang harap-harapan na may namatay nga dahil kay Kuting ng Norte na ito. Dito natin mapapatunayan na wala na siyang kredibilidad at talagang inaatupag na lamang ang pagbabawi di umano sa kanilang mga kayamanan. Ngunit kung tutuusin ay talagang umupo ito para paglingkuran ang bansang Pilipinas, hindi mangulimbat at magnakaw ng kaban ng bayan. Dito nga natin makikita na talagang dismayado ang 31 million na katao na bumoto kay Kuting ng Norte dahil hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin at nagpapa-under pa ito kay Lisa Smugs at Tambaluslos at nagiging uto-uto na lamang ito dahil nga sa kawalang hiyaan na kanyang ginagawa ay talagang may balak na talaga ang maraming netizen na magkaroon ng malawakang rally at papatalsikin nga itong si Kuting ng Norte na ito ng sapilitan na kung titingnan natin maraming naaawa ngunit hindi nga nila masikmura ang kanyang ginagawa na mas masahol pa nga sa hayop ang pinagmamaltrato niya sa taong bayan. Kaya naman dapat talagang matuto itong si Kuting ng Norte na ito. Ito ang banat ng maraming netizen. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Dinami-rami na mga pagsubok na ating tinatahak ngayon. Narito kayo patuloy na naninindigan para sa katotohanan. At sa katunayan nito, ay isa kayo ng sambayanang Pilipino sa pagkilos para sa hakbang ng maiso dito sa Japan. Isang taus-pusong pagpupugay sa bumubuo ng hakbang ng maiso Japan, gayon din ang mga bumubuo ng hakbang ng maiso Pilipinas. Ang inyong patuloy na pagtitiwala at pagsuporta ay sa namin nagiging kalasag at kalakasan upang ang lahat ng uri ng panggigipit na ginagawa ng mag-asawang Bongbong at Lisa Marcos ay ating mapaglabanan. Hindi po kaila sa inyo na ilan na sa amin tulad ni na Dr. Loren Badoy, Eric Celis at ang inyong lingkod, Agent Jonathan Morales, ang nakaranas na ipakulong ng mag-asawang Bongbong at Lisa Marcos sa pakikipagsabwatan ng kanilang mga bayarang mangbabatas sa Kongreso at Senado. At dahil sa mga ginagawa natin ito, hindi po malayo na ang isa sa atin ngayon, katulad ni dating Pangulong Duterte, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Harry Roque, Atty. Glenn Chong, at Binibining Maharlika ay maaaring ipakulong na rin ng mag-asawang Marcos. Dahil sa patuloy na ipinakikita nating pagkakaisa, unti-unti na pong nawawasak ang imahe na mag-asawang mapanikil ng bawat karapatan ng mamamayang Pilipino. Paninikil sa ating tanging layunin ay ang pagkakaroon ng tinatawag na transparency, accountability, peace and security sa ating bansa. Alam niyo mga kapatid,
wala po tayong aasahang transparency, accountability, peace and security kung ang ating mismong Pangulo ay lulong at bangag sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bakit? Dahil ako po mismo ang nakakita ng mga litrato habang ito ay gumagamit sa pamamagitan ng pagsigot ng hinihinalang cocaine na isang uri ng illegal na droga. Ang sabi ng kampo ni Bongbong Marcos, paano ko daw ba nasisigurong cocaine ang sinisingot ng isang Bongbong Marcos noong makita ko ang mga litratong ipinakita sa akin ng confidential informant? Ang sagot ko, mga kapatid, hindi naman siguro detergent powder o sabon o gawgaw o arena ang sinisinghot ng isang talamak na drug addict na si Bongbong Marcos doon sa litrato na ipinakita sa akin ng confidential informant. Kung ang isang talamak na drug addict ay may tuturing na may diferensya sa pag-iisip dahil sa kanyang pagkahumaling sa paggamit ng illegal na droga, mas lalo sigurong mas nakakatakot kung tayo ay pinamumuluan ng isang taong sumisigot ng sabon. Hindi po ba? Nakakatakot kung arena yung sinisigot na. Eh, hindi lang adik ito. May sapak pa sa utak. Tama. Mga kapatid, ano nga ba ang epekto ng paggamit ng illegal na droga sa isang taong talamak at nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot? Lalo pa, kung ito ay isang pangulo ng isang bansa. Ang taong nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot ay kadalasan nagtitrip. Ang isang drug addict, kapag ito ay nag-trip, ay ganito ang ilan sa mga ginagawa. Lalo na kung ikaw ay Pangulo. Una, walang pag-aalinlangan na isubo tayo sa isang digmaan kahit salat tayo sa kahandaan. Ikalawa, ang pagpasok sa sigalot at problema ng ibang bansa na tayo ang siyang magiging kawawa. Ikatlo, tahasang pagbabaliwala sa panawagan ng taong bayan upang siya ay magpa-drug test. Ikaapat, tahasang pagbabaliwala sa mga karapatan ng mga mamamayan. Ikalima, patuloy na pagdidipit sa mga sumasalamsam sa kanyang pilipit na pulisiya. Pag sumalamsam ka, anong gagawin sa iyo? Kulong ka, o suspendido ka, o tatanggalan ka ng posisyon o ng authority. Ikapito, walang kapararatang paglustay ng salapi ng taong bayan. Travel dito, travel doon, nagka-round the world na inuubos ang salapi ng taong bayan. Ikawalo, ang pinakahuli na kanilang ginawa. Ang ginawang pananabotahe sa mga kawali ng Davao City Hall upang magpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ano ito? Upang palabasin ng lungsod ng Davao na teritoryo ng dating Pangulong Duterte ay tahanan ng mga talamak sa paggamit ng illegal na droga. Mga kapatid, ilan lang po yan sa mga nakikita nating mga seryosong dahilan at mga palatandaan ng isang Pangulo na wala sa hustong pag-iisip na mistulang sinisira na ang pagkatao ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Ito bang si Bongbong Marcos ay patuloy mo pa bang tatangkilikin sa kabila ng mga katarantaduhan niyang pinaggagawa
ay patuloy pa ba natin ipagkakatiwala ang buhay ng ating mga mahal sa buhay sa kanyang pamumuno sa ating bansa? Aba, mga kapatid, mag-isip na tayo. Hindi na biro ito. Mukhang may diferensya na lang sa pag-iisip ang maniniwala pa sa bangag na Pangulong ito. Panahon na, mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino, upang talikuran natin ang ating bangag na Pangulo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, napakagandang mensahe ni J.M. Morales. So, yan po yung message niya dapat sa maisog. Kaso lang, kanina may mga technical difficulties pero at least napanood ninyo. So ngayon, pag-uusapan natin mga kababayan, yun nga, yung natatakot na siya. So, but muli sa Maisog Japan at ngayon sa Paris, alas 3 ng hapon, no, sa Paris, France, ay meron ding maisog rally na pinamumunuan nila Noel Suwal. Andyan po, sinad natin sa inyo. Kaya kung ikaw ay nasa Paris, ay ito mga kababayan, basahin ko pala muna para, pag may gustong umattend dyan ngayon, pwede kayong makahabol. Okay? Paris, France, maakbang ng maisog, okay, mga kababayan. Ang oras ay ganap ng, actually, ang oras ay, ba't na nakalagay dito? Uy, Noel, nakalimutan mo yung time. Okay, but anyway, Saturday, June 8. Okay, ang telephone number na kukontakin ninyo is 33623-014015 or 33651-335-323. Ayan yan mga kababayan. Screenshot nyo na lang ng pinaka-bongga. Or nandiyan po sa ating Boljakan Facebook page. Okay, mga palangga. So, napag-alaman natin na kaya talagang umiikot at ng parang trompo. Umiikot itong bangag na presidenteng ito, mga kababayan, kasi nga nakikita nila yung impact ng ating paghakbang bilang isang maisog o bilang mga maiisog na Pilipino. So ito yung nila, yung kinakabahan, okay? Kinakabahan, kaya naman siya ay nagpapamudmod ng mga ayudang na pornada o mga ayudang hindi naman talaga nakakarating ng tama sa ating mga mamamayan. So the reason why, mga kababayan, kung titignan ninyo ang Facebook page ng bangag na Pangulo, alright, at ng kanyang asawa na kidnapper, smuggler, lahat na nga nasa kanila na, ay kailangan pa nila magbayad ng bots, ng trolls, mag-hire ng firm, digital black ops firm na kung saan binabayaran ng 5 million kada buwan. Dito pa lang po sa account ni Liza Marcos. Mga kababayan, open your neurons. Buksan niyo po ang inyong pag-iisip, buksan niyo ang inyong puso. Kung bang ang taong bayan ay satisfied at natutuwa sa ginagawa ng mag-asawang Bartek at Bangag, okay, Bartek, Lisa at Bangag, kailangan pa ba nilang magbayad ng, kay Lisa pa lang to sa Facebook niya, ng 5 million kada buwan para mag-comment yung mga bots, automated comment, okay? AI generated para bigyan ng papuri si Liza Marcos. Kahit tignan ninyo, yung mga hindi pa narinig itong sinasabi ko, kahit tignan nyo ngayon yung Facebook page ni Liza, sa isang bots, ang comment is 5, 10. Actually, pinagbablock ko yun. Kasi yun ang mga kalaban natin. Ipagbablock nyo lahat yan. Kapag nakita nyo na bots, i-block nyo lahat, lalo na yung mga may Facebook page. Kasi makaka-apekto yun sa ating algorithm at sa engagement ng Facebook page. Kasi akala ng Facebook, ikaw ang nag-hire ng AI generated para mag-comment sa iyong Facebook page. Siya nga itong si Liza Tanas, hindi niya alam na magkakaroon ng impact yan sa kanyang Facebook page.
Siya nga, bangag, Bartek siya siguro, kaya hindi niya iniisip yan. But ganun pa man, mga kababayan, kung totoong binoto siya, si Kuting, ng 31 million Filipinos na nakita natin noong 2022, pero pinasinungalingan niya ni Attorney Glenn Chong sa kadahilanan siya mismo ay witness ng nakipagsabuatan si Liza Marcos at yung kanyang dalawang technical guys na si Ivan Uy ng DICT Secretary at yung isa nga kaduda-duda pa ang pagkasawi nun kasi may mga reports na allegedly baka nalason o nilason. Okay. So yun na i-report sa atin. But ganun pa man, the reason why umiikot si Liza Tanas, si Kuting, si Ngagba, si Tambaluslos at lahat ng kanyang mga alipores para magbigay nitong mga government aid na to o yung mga ayuda na hindi naman nakakarating sa mamamayan. Yung iba man, swerte ko, makakuha kayo ng 10,000. Yung iba naman ay nakita nyo sa video na nagba-viral ngayon, binawasan. But let's talk about that later. Pag-usapan muna natin kung bakit umiikot-ikot si Marcos Jr. para magbigay ng ayuda. Ito po ay napakasimple lang intindihin. Unang-una, 2025 election. Unang-una is bagsak ang rating niya. Doon pa lang sa Bohol, -8 siya doon. Di ba? Mga palangga, negative, hindi man lang zero. Negative. Okay? Then, iniikot niya yung mga probinsya na may mga malalaking number of voter may mga malalaking rehistradong botante. Okay? Yun ang iniikot nga nila ni Tambaluslos in preparation, again, sa election 2025 at pag-cover up sa pagbagsak ng kanyang popularity. Dahil sabi ko nga sa inyo, mga kapalangga, kung mataas ba ang kanyang popularidad, bakit kailangan pa magbayad ng bots? Bakit kailangan mag-hire si Liza ng firm? At si Marcos Jr., iba rin ang bots na, iba rin ang kay Liza. Wala pa yung kay Abalos, wala pa yung kay Tambaluslos. Imagine ninyo, pagpalagay mo na lang na ang bawat cabinet secretary ni Marcos Jr., particularly ito yung mga tatakbo sa 2025, kung magbabayad sila ng 5 million each. Okay? 5 million each. Kunyari sa 10, okay, na cabinet secretaries ni Kuting, doon pa lang sa black ops firm nila or digital firm para maghasik ng kasinungalingan o mga magko-comment, papuri sa kanila, that's already 15 million a month. So you do the math. So the reason, mga kababayan, ang ginagawa nila is early vote buying at to cover up ng kanyang popularity na sukang-suka na yung taong bayan. Okay? So ang ginagawa nila ni Marcos Jr. umiikot-ikot para impluwensyahan, linlangin, okay? Akitin ang taong bayan dito sa mga ayudang ito na hindi naman nakakarating ng tama sa kanila. Ito po ay suhol, bayad sa ating mga kababayan dahil hindi naman pupunta ang mga tao dun sa plaza o kung saan man na, o kunyari darating ang presidenteng bangag, pumunta kayo, suportahan natin. Hindi ka sila pupunta eh. The reason why kaya pumupunta itong ating mga kababayan dahil hikahos sila. Wala silang pambiling bigas, pambiling ulam, panggatas ng anak. You know, kapit sa patalim, ika nga. Kahit naman sino sa atin, mga kababayan, kung wala tayong masaing, may nabalitaan ka, sabi ni barangay, pumunta ka doon, magpalista ka, at mamimigay ang bangag ng presidente, kahit nabwisit ka sa bangag na yon, pupunta ka para meron kang pangkain. Anyway, pera din naman ng bayan yan. Diba? So mga palangga, etong mga early vote buying at pagbibigay nitong ayuda na ito ay sabi nga natin, 'di ba, band-aid solution, 'di ba? Conditional, kumbaga may kondisyon silang inaano sa inyo, nilalatag. Okay? Ano yung kondisyon na 'yon? Mga kababayan, yung kondisyon na 'yon na itong komunidad na ito
Like sa Davao, ano ang ginagawa nila ko tingnan? Davao de Oro, Davao del Norte. Unang-una, para what? Makipagkompetensya sa mga Duterte at sa maisog rally na dinumog talaga ng mga Davaoenos noong January. So isa yun sa dahilan na nakipagkompetensya si Kuting dito sa mga komunidad na do para puwersahin din ang taong bayan na suportahan sila through this ayuda-ayuda na ito. It's like, this is sapilitan. Kasi sabi ko nga, kung wala pong ayudang involved, walang perang involved, manawagan niyang mga hinayupak na yan, pumunta kayo sa plaza, darating si Satanas, di ba? Si Satanas at si Kuting at lahat ng mga kaalyado nilang mga salot sa bayan, wala pong pupunta dyan. So again, coercion ang tawag dyan. Pamimilit. At ginagamit nila itong pang-akit. Okay? And this is what? Bribery, corruption, at kung ano pang mga violation na ginagawa nitong mga bangag na ito. This is pre-election pangako na naman. Lulukuhin na naman kayo na ito, si bangag, nabigay na naman ng ganito ganyan. Pero sabi nga, temporary lamang yung solusyonan at yun conditional. Di ba? Anong ginagawa nila? Ng DSWD, karay-karay nila. Pupunta kayo dito, okay, para bibigyan namin kayo ng ayuda. Kung hindi kayo pupunta, wala kayong ayuda. Yan ba ang tamang pagbibigay ng aid, ng tulong sa ating mga kababayan na, okay, doon tayo sa plaza. Katulad ng ginawa nila sa Quirino Grandstand. Diba? Remember nung sinabayan nila, tinapatan nila yung maisog rally, yung pinakaunang-una, yung kick-off party ni Kuting. Diba? Ganon din yung style nila. Kinontak nila yung mga barangay, nagpapirma ng mga tao, pumunta doon para bigyan doon ikiklaim ang ayuda. So ano yan? Pamumuwersa yan, pamimilit. Pero dahil ginamit nga yung ayuda, so hindi masyadong halata. Pero sa ating mga matatalino, magagaling at hindi bangag ang pag-iisip, alam natin na ang purpose ng gobyernong bangag is sapilitan na doon magbibigayan ng ayuda para nga naman magmumukhang maraming tao doon sa kung saan sila, kung saang plaza man o sa Quirino Grandstand. Kaya di ba nakita ninyo during that time, magkasabay ang maisog rally ng Davao at yung kick-off party ni Kuting, hindi nga nakaabot ng hindi nga naka 15,000 live viewers itong si Kuting. Mas mataas pa ang maisog party, ay maisog rally. So like almost 20,000 live viewers. So incumbent pa ito si Kuting, 'di ba? Dapat siya ang bida-bidahan compare nung panahon ni Pangulong Duterte. Remember that mga kababayan, mga OFW, nung si Pangulong Duterte, wala man siyang binibigay na ganitong ayuda-ayuda eh. Hindi ganito yung madalas na pag-ikot-ikot ni Pangulong Duterte kasi inilagay niya sa tamang perspective yung pagtulong katulad ng Malasakit Center na talagang maraming natulungan ako, marami talaga akong nailapit doon. Anyway, so makikita mo yung live viewers ni Pangulong Duterte hanggang sa umalis siya. 100,000 live viewers. Di ba? 100,000. Yung 10,000 ni Kuting, Diyos ko po, noong nakaraan nga, nagla-live ang gago, 5,000 lang. Ibig sabihin po, yan ay signales na ang taong bayan ay sukang-suka na sa bangag na ito. So again, ito ay pagmamanipula sa kaisipan, sa ating mga kababayan by using this, ayuda, 5 kilong bigas. Kasi, I think sa Davao, yung namigay sila ng cash, tapos based sa kanilang press release sa Presidential Communications, namigay daw ng 10,000 pesos, then may nakalagay doon, naka-attach dito sa kanilang press release na si Tambaluslos ay namigay din ng 5 kilong bigas. Okay? 5 kilong bigas. I think, dito yon. Oh, ito. 5 kilong bigas. Saan yung binasa ko kanina? Ito. Tatulad nito. Sabi ng RTV, continuing the administration's whole of government approach to uplift the lives of Filipinos under the vision of Bagong Pilipinas,
Bagoong Pilipinas. Okay, President Bangag Jr. leads the distribution of various assistance to farmers, fisherfolk, and families in Tagum City, Davao del Norte on June 6, 2024. Different agencies join once again to bring government services closer to the people amidst the impacts of the El Nino phenomenon across the country. The Department of Social Welfare or the DSWD distributes cash assistance cash assistance worth 10,000 to beneficiaries, while the Office of the House Speaker, Ferdinand Martin Tambaloslos Romualdez, provides 5 kilos of rice to each of the attendees. Okay, sabi dito, during the program, President Marcos Jr. Bangag personally leads the distribution of 10,000 cash assistance to 10 beneficiaries from 3 provinces, as well as 10 million each to the provincial government of Davao del Norte, Davao de Oro, So, anong ibig sabihin ito, mga kababayan? So, again, ito ay minamanipula nila ang kaisipan ng tao na pagbibigay ng aid na ito, ayudang ito, tapos bit-bit pa si Martin Romualdez na nangangarap na maging presidente, mga palangga. So again, itong mga ginagawa nila ni Kuting Jr., ito ay panglilin lang. Actually, ang mga binibigyan nila ng ayuda, makikita mo yung favoritism nila at mga discrimination nila. Sino ba yung pinupuntahan nila, mga mayors? Diba? Yung makakatulong sa kanila, paano linlangin ang mga constituents o bilhin, maaga pa lang, binibili ang kanilang mga pagkatao, ang kanilang mga boto. By the way, nationwide approach, di ba? Sabi niya kanina, it should be whole of government approach. Or let's say nationwide approach. Bakit Davao lang? Bakit dito lang sa Camarines? Bakit hindi buong Pilipinas, mga kababayan? Kasi nga, ito ay favoritism ng Kuting Jr. ng mga bangag. Pag hindi ka favorite, tatanggalin ka sa pwesto. Katulad ni Governor Hubahib, katulad nung yung gusto nilang kay Mayor Rama at sa iba pang mga pinagsususpend nila nang walang due process. So see that, ang tawag dyan, discrimination or pagbibigay ng pabor sa mga taong gusto lang nilang bigyan ng tulong like mga mayors. Pwede bang ganon? Na ang presidente pwedeng mamili? Hindi ka pwedeng mamili. Kung kaya mong bigyan ng ayuda o kung ano pang mga aid, ang lugar na ito, dapat whole nation approach. Hindi lang yung kaalyado mo. Pag hindi mo kaalyado, tatanggalin mo. Diba? Kung hindi, katulad ni Mayor Baste na I hope, na talagang lalaban ang mga Davaoenyo para, pigilan itong kanilang planong pag-suspend kay Baste. So mga kababayan, may mga karampatang may karapatang parusa sa ginagawa ng mga jutang genimis na ito. Again, ito po ay hindi long-term solution sa ating bayan. Ito ay short-term lamang. Parang short-term memory ni Kuting. Diba? Ni Marcos Jr. dahil short-term, nakalimutan niya yung mga pangako niya sa inyo, sa atin, na ibangon muli ang Pilipinas. So ito po ay panandaliang aliw lang, kumbaga, na ginagawa nila dyan sa Malacanang, na nag-orgy-orgy mga jutang genimis dyan kapag sila ay ngagbana. Diba? Kaya instead na mag-trust yung taong bayan sa kanila, dito nga natin makikita ang katapangan nga ni Madam Maharlika na harapin ang mga anumang problema, lalong-lalo na ang pagsiwalat sa katotohanan at kabulukan ni Kuting ng Norte na ito. Ngayon nga ay talagang pinipilit na patalsikin at talagang ligwakin itong si Madam Maharlika. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.